Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Gina Acosta. Ang title ko po ngayon ay Gina Acosta parang brainwash. Yan po, no? Yan ang i-discuss natin ngayon. Ah, Parang na brainwash siya ng mga Duterte o ng mga attorney ni Duterte. Yung pagsalita niya, yung pagsagot niya, at saka yung manner ng pag-deliver niya ng speech. Opo, parang nagtatanga-tanga na lang eh. At ayaw ko mang sabihin, pero nung una ay yung mga senador parang naiirita na rin eh, hindi ba? Pero talagang ganun po eh, hindi ba? Parang naaasar na sila dahil nga wala silang nakukuhang sagot. Ayan po eh. Ngayon ay dahil nga na-brainwash siya, parang naniniwala siya na hindi siya mapaparusahan. Yan po eh. Nasanay noong panahon ni Duterte o ni Digong. Nung presidente si Digong, ayan po, hindi ba? Sinabihan pa ni Duterte, sino ba ang mga tagakuha dito? Ihulog natin sa hagdanan, di ba? Ganun po eh. Kaya lumalakas ang loob niyan. At yun nga, hindi napaparusahan. Ngayon ay may hangganan po ang lahat eh. At alalahanin natin na may Diyos. Kung hindi kakayanin ng tao yan, kasi hawak nila lahat ng tao, hindi ba? Hawak nila lahat eh. Hindi ba? Ay may Diyos na magbibigay ng hustisya. Ayan po, lalo na kung marami na ang umiiyak. Lalo na kung marami na nagko-complain o marami na ang humihingi ng hustisya. Ayan po. No? They act with impunity. Nung kapanahunan po yan ni Duterte. Kaya hindi na ako nagtataka kung lahat yung mga supporters ni Duterte, mga politiko, mabibilanggo o kaya ay tatakas na o kaya ay magtatago na. Hindi na akong magtataka dyan kasi nga in the terms of Duterte, during the terms of Duterte, they act with impunity. Walang batas-batas po eh. Gusto nila sila ang batas. Nasa Biblia po yan. Na ang tao na rebelde, ang tawag po kasi ng Biblia dyan, mga taong rebelde. Ay saan ba sila nagrebelde? Ay sa batas ng Panginoon. At yung batas natin ngayon, huwag kang magnanakaw. Galing po yan sa batas ng Panginoon. Huwag kang mangangalo niya. Ay nangangalo niya ba sila? Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Ayan po eh, they rebel against the law of God. Kaya ang tawag dyan, sila ang mga totoong rebelde. Noon ko pa sinasabi yan, nung pinaguhuli nila, na kunyari ay gumawa pa si Duterte ng yung lalabanan daw yung mga estudyante, hindi ba? Ang totoong rebelde po, yang ganyan sa kanila. At ako po, nagsasalita ako dito na hindi pwedeng bawiin, hindi pwedeng labanan. Sige nga, saan ba nagrebelde ang tao? Saan? Saan nagmula ang rebelde? Dito sa palatuntunan ng Diyos. They rebel against the law of God. Kaya sila ang totoong rebelde. Hindi yung tao na nilang grab at lumaban ay pinagtatanggol lang niya ang karapatan niya.
o nagtayo sila ng kampamento o ng asosasyon sa kabundukan, nagtayo sila yung parang mga bandido sila para protektahan ang sarili nila. Ako hindi ko matatawag na rebelde yun, hindi. Hindi. May karapatan sila na ipagtanggol yung karapatan nila na hindi nila nakikita dahil hawak ng mga corrupt officials, ang mga judges. Kaya ayaw na nila pumunta sa husgado. Ayan po eh. Pero yun ang pinapalabas nila, hinahabol nila ang mga MPA. Ay kalukuhan lang yan. Kalukuhan yan. Kasi nga si Duterte hawak naman siya ng China Paano yan? Paano mo i-explain yan, hindi ba? Walang batas-batas sa kanila. Gusto nila sila ang batas. Iyan po ang sinasabi ko na nakasulat sa Biblia. Na nangyari kay Lucifer, hindi ba? Nangyari yan kay Lucifer. You were created blameless. Unperfect in all his ways. Yung mga ginagawa niya perfecto ni Lucifer until one day or until finally or until suddenly iniquity was found in you. Ay ano yung iniquity ngayon? Ano yung mga kasalanan sa Diyos? Ay gusto na nga niya maging Diyos. Yung po ang kasalanan. Hindi ba? Ay ito si Duterte, ano bang kasalanan nito? Ay ang sabi niya who is this stupid God? Ang sabi niya, di mas magaling pa sa Diyos. Saan nanggaling yan? Kay Lucifer. Kay Lucifer po. Opo. Kay Lucifer galing yan. Noon pa yan. I wanted to be like God. Gusto niya sambahin din siya. Ganun po yun. Kaya pinalayas. At sumama yung 1/3 of the angels. Mga fallen angels po yan. Hindi ba? Walang pupwede sa kanila. Ayan po Totoo ba ito? Opo. Totoo ito. Katulad ng ginawa nila kay Dilima. Bagamat walang kaso si Dilima, ginawan nila ng kaso at ibinilanggo pa nila. Ito yung unang judge na nagsabi na mabigat ang kaso o mabigat ang mga testimonya, hindi pwedeng i-bail. Dapat tignan natin ang mangyayari sa buhay nun. Opo, tingnan natin. Kasi nga ay alam naman diya yan na gawa lang yung kaso kasi nga tignan mo lang yung mga yung mga nag-testify po nabubulol doon sa Kongreso, doon sa lower house, diyan sa batasan, dinala doon ni Aguirre nabubulol Ay pero nga ganyan ang trabaho nila paghaharang ka sa kanila, ikukulong ka nila. Di ba? Ay kaya nga malakas ang loob ni Acosta. Noon yun, ay pero ngayon, aywan ko lang ay marami na pong umiiyak Hindi ba? Marami nang humihingi ng hustisya At kung haharang ka, kulong ka. Yun nga, ikukulong ka nila. Pati nga si Trillanes gusto nilang muling buhayin, hindi ba? O muling ikulong. Kasi nga, nawawala daw yung application. Yung application sa yung pardon ata o clemency o kung ano man yan. Nawawala. Ay tama yung sabi naman ni Trillanes. Kung nawawala yan, ang una yung ikulong, yung custodian ng mga record. Ay papayag ba naman yung kung Lieutenant Colonel yun na siya ang ikukulong? Hindi Ay pero dapat lang siya ang ikulong kasi nga, bakit nawala? Tapos ang ikulong nila kung pwede ay si Trillanes. Pero palagay ko, aangal ang mga tao. Aangal po ang mga tao pag ganun. Kasi kitang-kita na they act with impunity. Yan po di ba? Ngayon, ang rason ko po, bakit ganyan? Ito si Gina Acosta, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, hindi na po
ay kasi naghanap ako ng Bible verse pero alam ko ito, tinalakay ko na ito eh. Itong mga ngaral o Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Ayan po eh. Yan po ang reason dyan. Bakit malakas ang loob? Bakit patuloy siya nagsisinungaling o nililito niya mga tao o mayroon pa siyang style na kwan eh. Yung contradict na yung sinasabi niya eh. O ay pero hindi ko na i-detalye dito kasi nakikita nyo naman yan sa kwan eh. Contradicting po ang mga pinagsasasabi na niya. Oh. At yung mga sinasabi niya ay iba. Iba eh. Nung tinanong siya kung sino ang nag-utos sa iyo para i-withdraw yung 125 million doon sa bangko. O sino ang nag-utos sa iyo para mag-ingkas? Ganun po ang tanong sa kanya eh. Ang sagot niya kung hindi ko iningkas yun, hindi ko maibigay kay Latsika, sabi niya. O kung hindi ako, ang tinatanong nga sino ang nag-utos eh. Ayan po hindi ba? Para bang nag-comment ako doon sa YouTube, ang dami rin nagsumagot, ay parang tinatanong ka, anong pangalan mo? Ang sagot mo ay tapos na po akong kumain. Yun ganun eh. O kaya, saan ka nang galing? Ay ang sagot ay tapos na po akong kumain. Ay ang layo po ng sagot eh. Hindi ba? Iyon, nililito niya ang mga tao o iniinis niya, inaasar niya. Yun po ang nakikita ko doon. Pero bakit? Babalik tayo dito. Because the sentence against an evil work is not executed immediately or speedily ng mabilisan, hindi ba? Hindi sila mapaparusahan kasi nga under sila kay Digong. Hindi ba? Ganyan ang ginagawa nila. Hindi ba? Walang accounting, walang kuha-kuha, wala. Nung sa mayor pa si Sara Duterte sa Davao, 6 years ata yan eh. Nung presidente si Duterte. Kaya nga, ay tama itong nakasulat. Because the sentence o yung sentensya o yung parusa against an evil work is not executed speedily, hindi agad-agad pinaparusahan Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Yan po ay nakasulat sa Biblia at ang Biblia po ay galing sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga kalukuhan. Alam ng Diyos ang ating mga damdamin, ang ating mga kahinaan, ang ating kalungkutan. Alam yan kung umiiyak tayo sa gabi. Alam yan ng Panginoon. Hindi ba? Humihiling ng hustisya. Alam yan. Kaya nga ito siguro ay isinulat yan pag ang hustisya o ang judgment ay hindi na i-execute immediately or quickly or speedily, ay gagawa ng kalukuhan yung mga tao hindi ba? Totoo po yan. Kaya dapat yan ay hanggang maaga ay parusahan yan. Hindi ba? Ay hamak mo wala mga resibo? Hindi ba? Ay hindi ko na tatalakayin dito yan. Hindi na. Kasi overwhelming na po ay ang dami nang tumatalakay Ngayon, punta ngayon tayo dito sa 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9, ito po ang ating mababasa. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness, but is patient with you,
not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Iyan po ang sinabi ni Pedro, ni Peter. Magaganda rin ang sinulat ni Pedro eh. Opo, believe din ako dito sa mga sinulat niya. Oh, ay bagamat siya ay mangingisda, ay baka ay sumulat siya ng magaganda. Hindi ba? Okay, basahin po natin ulit. The Lord is not slow in keeping His promise. Sa iba, is not slack. Hindi mabagal, in keeping His promise. O gawin yung mga mga pangako niya. Hindi siya slack. Na kung saan ang iba ay alam yung slackness. O they understand the slowness. Naiinip po ang tao naiinip. Mayroon nga ako nababasa mga kababayan, mga minamahal Nagbabasa po ako ng YouTube, mga comments ang sinasabi ng DDS ay, pero sinasagutan ko po bakit ang binibilanggo lang ay ang mga supporter ni Duterte? Yun ang sabi nila bakit ang kinakasuhan ay supporter ni Duterte? Ay sinagutan ko po ay talaga, yun talaga ang kakasuhan. Kasi hindi pa naman hindi pa naman paghuhukom ng Diyos Sa paghuhukom ng Diyos lahat na. Pero ngayon, bakit gusto mo sentensyahan na lahat? Hindi kaya ng tao yan, Hindi kakayanin ng tao yan. Na lahat ng nagnakaw ay ibibilanggo na? Hindi. Walang kakayahan ang tao dyan, Ngayon, doon sa doon sa paghuhukom ng Diyos, lahat na. At yun ang hinihintay nga natin. Yun ang matyagang hinihintay ng mga tao na mga naargabyado. Dahil wala na silang tiwala sa judgment ng mga tao. Wala na. Yun ang sinasabi ko. Ngayon ay okay yan. Sige, ipangarap nyo o ilaban nyo na dapat lahat ay ikulong na. Di ilaban nyo yan, pero alam ko hindi magagawa yan. Kung may 7 kotse na ng over-speeding, hinuli ng highway patrol, iisang kotse ang madadakip niya, iisa lang, iisang driver lang. Kaya nag-complain ngayon yung driver, ay bakit ako lang ang hinuli mo? Ay yung iba. Ay simple iisa niya, ay paano niya mahuhuli yan, hindi ba? Ay ang sabi naman nung pulis, yung highway patrol, sir, sabi niya, sa ngayon hindi ko sila nahuli, pero sa susunod na araw mahuhuli ko sila. Ayan po hindi ba? Kasi nga iisa niya Ay kung minsan kasi ang tao ay hindi naman nagbabasa ng Biblia Ang paghuhukom po doon lahat na. Lahat na. Hiwalay na nga Pagligtas ka, hihiwalay ka na Hindi ka na isasama sa sa mga hindi ligtas At yung ligtas, they will act as the prosecutor. Ayan po. O accuser. O judge. Nakasulat po yan sa Biblia. They will act as the judge. Ayan po. Kaya, yun ang sagot ko dun sa mga DDS na ang sabi nila, bakit daw iilan lang ang hinuhuli? Hulihin na lahat, sabi nila Pati nga si Robin Hood Padilla Kung buksan kanya ang mga bank record, buksan na natin lahat. Ay magagawa ba yan? Hindi Buksan na daw lahat ang mga bank account. Sabi ni Robin, hindi ba? Para patas daw. Ay hindi nga patas. Dahil nga dito sa mundo, ay si Jesus Christ nga ayaw gawing hari Ayaw niya sa politika. Ayaw niya na maging hari. Kasi alam niya, magulo. O marumi ang politika. Ay bata pa ako, naririnig ko yan Marumi ang politika. Ay bakit sasabihin pa nila na hulihin na lahat? Hindi ba? Ito po the Lord is not slow in keeping His promises or His promise, as some understand slowness, but is patient with you,
not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang gusto kasi ng Diyos ay yung hindi siya willing na ang isang tao ay mabulid sa impyerno. Yan po ang ibig sabihin niyan Ayaw ng Diyos. Ang gusto niya ay lahat. Everyone will come to repentance. Yan po. Hindi ba? Kaya ayan po, ito si Gina Acosta, bagamat nakikita ko na ganyan ang ginagawa niya, ay ang unang reason dyan ay yun nga, naniniwala siya na hindi siya mapaparusahan siguro o kaya siyang ipagtanggol o baka naniniwala siya na baliwala yun, yung mga kaso niya, kung kakasuhan man siya. Hindi ba? Ay hamak mo senador gagawin niyang parang tanga-tangahan lang, hindi ba? Nagtatanga-tangahan siya sa mga sagot niya. Ay, pero pagbabayaran niya yan. Lalo na kung nabuisit yung mga senador, hindi ba? Hindi ba? At ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.